Alright, good once again mga kapatid. For this video mga kapatid, ito po, ang delivery ko kasi, yung kapatid ko po, panggabi po yung kanyang biyahe. So hindi po siya makapag-deliver ngayon. Kagabi po may naka-transaction po ako na bibili po siya ng 4 na pirasong sisiw ng gansa. May available kasi akong 5 piraso. Hindi ko po ito pinos kasi bala ko po sanang palakihin. Pero personal po siya nag-inquire. Ayun, nagkasundo po kami sa saktong halaga. Ayun. Ibinigay ko na lang sa kanya. So ito ngayon, ayan o, 4 na pirasong gansa. Yan, 2, ito posible babae, tapos ito posible lalaki. Ayan. Tapos anak na po ito ng hybrid ko na gansa, itong isa. Kita nyo naman may dot na kulay itim, yung kanyang balahibo. Ayan. So, malaki po siya, halata pong malaki talaga. So hybrid po siguro talaga ito. So iyon po yung sabi ng aking mga kakilala. So 4 na piraso po, tapos papasamahan niya ng 7. Ayun, pitong day old na local turkey. So 1,000 po yung kanyang budget sa 7 pirasong pirasong pabo. Tumayo po yung kanyang ulo. Ayan. So sa magtatanong kung magkano po yung nabenta ko dito mga kapatid, naibenta ko po ito ng 1,000 isang pirasong sisiw ng gansa. Ayan. So magwa 1 month old pa po sila sa darating na January 29. Ayan, sobrang ingay ng aking mga ginia mga kapatid. So ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go. Ito na mga kapatid, tapos nga po ma-secure. Nalagyan ko na po ng sunshine ang loob. Hindi ko na lang nilagay sa isang karton kasi hindi masyadong malaki yung aking karton. 2 na lang yung nilagay ko mga kapatid. Sa ganun ay hindi po ma-stress yung ating i-deliver. Malayo-layo kasi doon po sa Patag, Guba o Adlaon. Mukhang Adlaon talaga yung pinaka-address nun ng Cebu City. So ito, i-deliver ko na ito. Let's go. Sa ngayon, nandito pa ako sa aking kabilang kulungan sa mga pato. Ito na lang po yung ilang piraso kong pato na natira. Tapos dito, bukas kukunin naman itong 7 pirasong sisiw na ito. Ayan, may nagmamayari na po ng sisiw na ito. 7 pieces. Ayan, mahigit sa 1 buwan na po yan. And then dito sa kabila, dito po tayo kukuha ng 7 piraso. Ayan. Dito, 7 piraso po yung kukunin ko. Pero itong mga color white lang yung ibibigay ko kasi yung mga yan, ng parang kulay black tapos brown, hybrid turkey po natin yan. Kasama na po yung bourbon red. May 2 bourbon red dyan. Tapos mga hybrid. So kulay white yung aking ibibigay sa kanya. 3 days old po yung mga white dito na iba. Tapos yung iba dito ay 2 days. Yung 3 days lang po yung kukunin ko para masigla na talaga. Ayan, naka-ready na po yung karton. Nilagyan natin ng sansan para hindi po mabasa ng kanilang sariling dumi yung mga sisiw. Kuha tayo ng 7 piraso. Pipilian natin ang magandang lahi si sir. Ayan, 2 muna. So gagamitin natin yung 2 kamay para sulit. So ito na mga kapatid, mayroon na po ditong 7. Ayan, 7 pirasong pabo. Ba't madilim? Ayan. Ayan o, 7 pieces po yan. Tapos ito pa yung mga natira. So posible po na may lilitaw po dyan na Jersey Buff. Kasi ang Jersey Buff mga kapatid, yung mga buff ko po dati ay napakatingkad ng kanilang pagkakulay white. And then pag magwa 1 month na, yung mag-change color na po sila, mag-change ng balahibo, doon na lalabas yung kanilang pagka Jersey Buff. Posible po na may buff talaga dito kasi kasagsagan po ng December ang mga itlog na ito. Yung marami pa po akong mga pang-out, kasama na po yung Jersey Buff. Kaya ayan, posible po talaga na may buff yan. Yan po talaga yung kutob ko. O, ayan, may ilang piraso pa po. 20, tapos nakunan may 30 pa dito na pwede nating i-out, 13 piraso. Tapos may mapipisa na doon sa aking incubator, may malapit na rin doon mapisa. Ayan, isi-secure ko na ito para de-deliver na ako. Ito na mga kapatid, 4 na pirasong bibigansa, tapos
7 pirasong baby turkey. So amo na yung magdi-deliver kasi yung aking delivery boy ay natulog dahil gabi po siya nagbiyahe kagabi. So tayo po yung magdi-deliver ngayon. Ayan. Bata! Bata! Batuta! Bata, batuta, sumpay muta, abtan, dalagtog, sumpay labak. Sumpay itlog. So let's go. So ito na mga kapatid, narating ko na po kung saan po i-deliver yung 7 pirasong pabo tapos 4 na gansa. Magandang view dito. Ikay, sticker ba? So ayan, siya pala yung akala ko, sobrang tanda na yung kachat ko, bata pa pala. So sige, salamat ha. So ang ganda ng kanyang area dito mga kapatid. Saktong-sakto sa alaga. Naka-deliver ko diay katong dayong no kuan sa simbahan ba nang naigansa sa right side. Kang Uwano? Oo, Uwano, Katilma. Kamam Tilma, ka-deliver po ko diha. Na sila pabo sa di ay? Gamay ra gansa mo daghang kanyang itik. Di man gi makita ang din gawas. Asa ka rin? Makita mo moy. Sa nag-ana sa kalsada nasa right side awa. Nang nainit good. Oh, ginit na niya karon nindot klaro kay ni range niya kay pareha pud ani ba na nasa babaw ba. Na mo na bay. Sugi lang na palig ang piso ha. Oh, salamat yo. Salamat pud. Sige. Okay, bata pa man ang gansa wala na di na sugan. Ang pabo lang. Asa ni butang ke? So, ayan na po mga kapatid, kararating ko lang. Ang ganda ng view no. So kung naalala nyo mga kapatid, yung nag-upload po ako na dumaan po ako sa ilog, dyan po yun, andun, tapos doon dyan po ako nag-deliver ng pato. Ay, yung mga pato nila doon, nakatuwa kasi nakabalik ako dito, doon lang banda sa unahan, doon po ako nag-deliver kanina. So kabisado ko na ang lugar na ito dahil pangalawang bisis na ako nakapag-deliver. Ayun yung mga alaga ni Ma'am Tilma. So ngayon, uwi ako. Tingnan ko kung... Sa ngayon po, kararating ko lang dito sa aking pabuhan mga kapatid. Pabuhan na yung nakikita natin, parang mga manok na lang yung laman. So update natin, ito na lang po yung natira kong pabo sa ngayon. So hindi ko muna in-out na talaga yung mga local ko mga kapatid. Nagtira na lang ako ng 12 pirasong babae. Ayan. Tapos yung isang lalaki ko na hybrid, ayan, siya yung pinakasta ko dito dahil wala nang tagakasta. Tapos dito sa kabila, ayan, so ito po yung mga hybrid ko mga kapatid, si Joro, si Nami, ayun, si Buwahan ko, tapos yan si Bibi at yung sa likod si Nico Robin. Sa ngayon, yan na lang po yung aking mga pabo sa ngayon. Tapos dito sa kabila, iikot ko lang kayo. So ito rin, in-improve na natin ng konti yung pakainan nila. Kung sakali loobin ng Diyos, dumami sila. Ayan, yung pakainan nila ay hindi na po mauulanan. Safety na po yung kanilang pakainan. So dito, ito yung update natin. Yan, ito po yung mga scrap na yero na nabili ko po. Marami-rami yan. Kung sakaling gagawa po ako ng dapuan nila na may bubong, sakto na yan. Tapos dito ongoing na po yung aking ginagawa na brooder pin sa aking sisiw ng pabo at sa manok. So exclusive po talaga ito sa mga sisiw. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, may plastic matting na po. Tapos ganon pa rin, scrap yung mga kahoy na ginamit at saka yung mga sin o yero. So ihanda ko na yung aking pabuhan. Kung sakaling maparami ko po yung hybrid ay may nakaabang na po talaga na lagayan ng sisiw. Importante kasi yung maayos na brooder, kasi yung sisiw ang pinaka dapat nating alagaan, kasi doon po tayo kikita. Yun naman po talaga yung pwede nating ibenta, dahil pag yung ating mga breeder yung ating ibibenta, ayun, wala na tayong maibibenta na kanilang mga sisiw.
So ang posible niyan, mas mabuti pa napaparamihin natin yung ating mga breeder kaysa ibenta natin yung ating mga breeder. So dito sa aking pabuhan ngayon, ang nandito sa range ay yung na lamang pong aking mga Bourbon Red. Yun po muna yung aking pinagala-gala dito kasi ilang pabo na lang po yung aking natira. Tapos dito, ayan, naiwan itong isang gansa. Kawawa yung kuya nila. Naiwan si Bibi Gansa. Ito, may hybrid na po ako dito. Yung dalawa nito ay anak po ni Nami. Dalawa lang. Tapos anak ni Nico Robin. Si Nico Robin po yung maraming anak sa aking mga hybrid turkey. So ito, kay Nico Robin din ito. Ayan. May isang Bourbon Red. Dito sa kabila may isa rin. Tapos dito ito ang una kong magiging hybrid turkey na mga anak na talaga. Kumbaga dito na po talaga na anak sa aking pabuhan. So pasilip ko lang, maggulo po dito sa aking pabuhan ngayon kasi hindi pa nalinisan. And then ayan, yan po yung aking mga Bourbon Red. Si Lope, tapos yung kanyang backup. Tapos yun, gumaling na rin yung isa na dumaan sa sakit. Okay na rin, naka-recover na yan. Unti-unti nang bumabawi yung kanyang katawan, lumalaki na. So, ayan. Tingnan natin na walang itlog hapon. Nakakolekta ako ng 2 itlog ng aking Bourbon Red. So, sa naghahanap ni Baking, ito na po si Baking ha. Kukulitin natin itong si Baking. Hinayaan ko na lang kasi itong si Baking eh. Para na po siya ang nature na parang hindi na siya masyadong maamo. Kapag nilalapitan ko, nilalaro ko, kanyang tinutuhak ako ng tudo. Masakit na po, tingnan oh. Yan. Garaon kayo. Garaon dyan mo Baking oy. Ayun na lang to Baking. Gara-gara man ka Baking oy. Ayo gara-gara ba? Gara-gara man ka good. Gutom day ka. Dabe, kapon daw na to be, gutom ba? Uy, busog man lagi. Oh, gara-gara man ka Baking oy. Sure. Sure jud ka. Nagigutom ka. Ha, gigutom jud day ka. Sure. Dili oy, wala ka gigutom oy. Unya pa kapakanon oy, alas 4. Unya na lang kapakanon alas 4 good. Ha, unya na lang pakanon akong Baking ha. Unya na nato pakanon natong Baking ha. Duoy ano yung Baking. Agoy. So, yan po ang update natin mga kapatid. Ayan. So, si Baking po mga kapatid ay atin na pong hinayaan na pagala-gala dito sa ating pabuhan. So, kita nyo naman oh. Yan, si Lupi, astig. Tapos ito yung kanyang backup. Ang nangyari dito mga kapatid, kaya kita nyo, napakadungis ng pagmumukha nila. Doon kasi sila pumunta sa kulungan ng aking hybrid turkey. Tapos nagkataon pa na hindi na isirado yung pinto na sako. Kaya yan, nagkamuritsing. So, kung sakaling pumalya na si Lupi, mayroon na po siyang kasunod. Ayun, ang laki no. Pero magaan pa yung isa. So, hihingi po ako sa inyo ng pwede nating ipangalan sa isa. Kasi itong si Lupi. Tapos yun, pwede kayong pumili sa One Piece character. Doon tayo kumukuha ng pangalan. So si Lupi. And then iwan ko lang, magbigay muna kayo ng pangalan. May naisip na akong pangalan, pero hihingi po ako kung sakaling may makapagbigay. Yun po yung ating ibibigay na pangalan sa isang barako na yan. Pero yan, may pangalan na yan, si Lupi. Ayun, si Baking. So yan po yung update natin mga kapatid dito sa aking pabuhan. Tapos yun po yung aking mga gansa. Naglimlim na po yung isa. Kung sakali man, pagpalain ng Diyos, baka may mapisa po. 2 lang itlog na kanyang nilimliman. Pinalimlim ko na lang doon sa isang pabo, inahing pabo. So sana dumami po itong aking mga hybrid turkey mga kapatid, para hindi na masyadong tahimik yung aking pabuhan. Kasi para nang wala akong pinapakain ngayon dito eh. Talagang kukunti na lang. So update ngayon, ayan, nagdala na ako ng drill, cutting days, grinder. Kasi
Ayan, yan po yung aking tatrabahuin. Maglalagay ako niya ng mga hardoplex na ito. Hardoplex na mga damage. Pang scrap na. Binibigay na lang kasi dito sa amin nung nakaraang taon. Kaya ayan, pag tatagpi-tagpiin ko yan, nang sa ganoon ay mabuo po yung aking brother pin ng mga sisiw ng pabo. Ayan, kita nyo naman, nakamasa ko kasi balikabok po yung mag-grinder ng hardoplex. Ayan, so dagdag ingat. So ayun na po mga kapatid. Salamat sa Diyos dahil nakabinta po ako ng pabo at saka gansa kanina. Ayan, sa awa tulong ng Diyos mga kapatid, okay po yung buying behavior ng aking mga pabo sa ngayon. Katunayan nga, wala na po ako masyadong pabo ngayon. Ayan, para po ako nagsisimula uli. Kasi gusto ko namang paramihin yung mga hybrid turkey na po talaga. So hanggang dito na lang mga kapatid sa mga bago at ngayon na nagawi sa akin channel mga kapatid. Baka naman huwag nyo po sana kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button na sa ganoon ay man-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.